Ang pinag-uusapan at pinagtatalunang bagong adventure scooter sa Pilipinas, yan nga po ang Honda ADV 350 at ang latest na Sontes 400G. Mga idols, ang Honda ADV 350 ay made in Thailand. Yan po ay Honda, yan po ay Japan quality. At pagdating naman sa Sontes, yan naman po ay made in China. At sobrang dami nga nagbibigay ng kanilang opinion regarding sa dalawang model na to dahil ang Honda ADV 350, bakit nga ba hindi ito 400cc? Kulang na lang daw ng 50cc para maging expressway legal sa Pilipinas. Mga idols, ang ADV 350 po ay hindi ginawa para sa Pilipinas. Yan po ay European model. Wala po kasing 400cc na expressway doon. Kumbaga sa Pilipinas lang naman meron yan. At ito namang Sontes 400G mga idols, isa rin niyang European model, kaya nga 368cc po ang kanyang displacement. Mababa din po ang displacement nito pero ginawang 400cc ng Bristol Group. Sila po ang nag-update at nag-upgrade niyan dahil mabenta nga sa Pilipinas ang 400cc para mas madaling ma-market dito po sa atin sa Pinas. Ginawa ng Bristol na 400cc ang Sontes. Ang original po niyan ay 368G ang kanyang model name. Mga ito sa presyo naman, syempre mas mahal po ang ating Sontes 400G, 398,800 ang SRP at 306,000 naman ang SRP ng Honda ADV 350. Pag-usapan naman natin mga idols ang kanyang style at design. Actually, kung papansinin nyo, ang 400G na Sontes, ang kanyang style ay galing din sa Honda. Kamukha siya ng XADV 750 version 1. Plus, dinagdagan pa nila to ng maraming specs and features kaya loaded po ang model na 400G with crash guard, dash camera, meron na itong LED lightings, TFT dashboard, at yung kanyang pinaka-wheels, naka-rim and spoke pa yan. Kaya talagang sobrang formado itong model na to mga idols. Siyempre kayo na rin po ang bahalang pumili kung gusto nyo ng isang 400cc Chinese brand or 350cc Japan brand naman. Siyempre, nasa sa inyo na yan dahil pera nyo po ang pangbibili ninyo, kayo po ang magbabayad niyan. At mga idol, kung kayo may balak maglabas ng bagong adventure scooter, ADV 350 man yan or 400G, tayo po ay tumutulong sa ating mga followers, subscriber, at advocacy natin yan na makatulong sa inyo. Again, mag-PM lang kayo sa ating Facebook page, Boy Salavarria. Subukan nyo ang ating alagang boyet at i-assist natin kayo. Tingnan naman natin ang engine type ng Sontes 400G mga idol. Siyempre, yan po ay expressway legal, legit mga idol sa ating ORCR. Nakalagay dyan 400cc. Dahil ang total displacement nito ay 400.5cc at single cylinder to, single overhead camshaft, 4 valves, liquid cool na rin, fuel injected, CVT transmission at meron tong belt drive. Pagdating sa performance, max power 38.2 HP, talagang malakas, di ba mga idol, 7,500 RPM at kanyang arangkada or torque 40 Nm naman. Bore by stroke, ang sukat 79 by 81.7 mm. At ang kanyang average sa top speed, kaya nitong umabot ng 160 to 165 km per hour. At compare naman natin sa Honda ADV 350 engine, siyempre ito may total displacement 330cc, single cylinder, single overhead camshaft, 4 valves din ito, liquid cool, program fuel injected at CVT Euro 5 engine na to. Max power 29 HP at max torque 31.5 Nm. So malaki po yung difference nila para naman sa ating bore by stroke 77 by 70.8 mm at ang kanya namang compression ratio 10.5 by 1. Aba mga idol, sa kanya namang average top speed, kaya daw umabot ito ng 140 to 145 km. Ang kanyang pinaka exhaust muffler ay talaga namang maporma. Meron niyang cover para hindi tayo mapaso sa ating passenger at syempre talagang maganda rin. Ang ating namang suspension sa ADV 350, napakaganda. Up-spec ang brand nito. Yan po ay Showa brand. Front long suspension pa ito mahaba. At yan po ay 37 mm ang sukat. Inverted yan. Aba, napakalupit. At syempre maganda ang handling at stability nito. Ang sanyang rear suspension, ito rin ang maganda rito. Showa brand. Long suspension din via swing arm at meron pa tong sub-tank na adjustable din. Pwede nating patigasin, panambutin. Depende sa preference natin, especially kung meron tayong back ride or passenger. Siyempre, very stable din at maganda ang kanyang bounce para dito. Next naman, i-check natin ang suspension ng bagong 400G
na meron naman itong KYB brand upside down din or inverted. At maganda rin ang ating pinaka-handling dito mga idols ha. Quality din ang ating suspension dito sa ating Zontes 400G. Yan mga idols, syempre pa ay meron ding rear suspension na dual shock absorber via swing arm at meron din tong sub-tank na yan din po ay adjustable preload. Pwede nating patigasin palambutin kung tayo merong karga. No? At para naman sa ating stopping power, ang ating Honda ADB 256mm ang kanyang disc, hydraulic, at meron tong 2-piston Nissin caliper, Japanese brand, o di ba? At equipped to ng anti-lock braking system. Malaking tulong yan para ma-prevent natin yung sudden incident pag biglaan tayo nag-brake with ABS. At syempre sa likuran, 240mm na disc, hydraulic din, single piston, Nissin caliper din ito with ABS. Ang kagandahan nito, meron din tong Honda Selectable Torque Control. Meron pa siyang 2 levels of torque. Ibig sabihin, 2 level yung sensitivity ng kanyang traction control. Pwedeng mas matindi at mas aggressive na kanyang torque control. Mga idols, meron din tayong hydraulic disc brake sa ating Zontes 400G. J1 caliper, ito po ay subsidiary or owned by Brembo Group. At yan din po ay merong 4-piston radial caliper. Malaki din ng kanyang pinaka-disc brake na hydraulic, 320mm to mga idols. At syempre equipped din ng anti-lock braking system, kaya napakasolid din ng ating stopping ability dito. Sa likod naman, single disc din, single piston, at equipped din ito ng ABS with traction control for added safety features. Napaka-moderno ng dalawang model na to. Para naman sa ating pinaka-wheels, yan din po ay naka-black pattern tires, X-shape 6-spoke, ang crisscross pattern ng cast aluminum wheels ng Honda ADB 350. 120/70 by 15 inch ang kanyang sukat sa harapan. Yan din po ay dual purpose na tire at Maxxis tire yung kanilang ginamit dito. 140/70 by 14 inch naman at tubeless din sa likuran naman. Mas wider at syempre mas maganda ang grip din nito. So mga idols, anong masasabi nyo sa ating dalawang model na to? Mag-leave kayo ng comment. At ang wheels naman ng Zontes 400G, mas lighter ang wheels na to. Yan po ay naka-spoke wheels, aluminum. At syempre, kita naman pagkakagawa niyan. Talagang mapormang tignan, pang-adventure talaga. No? Pinartneran to ng black pattern tires din or dual purpose tire. 110/70 by 17 ang sukat sa front, tubeless. At CST ang brand naman ng tires natin dito. And sa likuran naman, mas malapad ang gulong nito. 150/70 by 14 inch mga idol. Tubeless CST tire. Pagdating naman sa upuan ng ating Honda ADB, maporma ang kanyang seat cover. Two-tone plus makapal din yung kanilang foam na nilagay dyan kaya komportable sa rider. Ang laki din ang underseat compartment natin dito. Meron din yung LED lights. At ang sukat ng ating seat height sa ADB ay 795mm. Para naman sa ating Zontes 400G, aba maganda rin. At syempre, formado rin ang ating seat dito. No? Makapal din ng foam. May sukat naman ito ng seat height 770mm. So nagulat tayo, talagang mababa po ang seat height natin dito. Meron din kasya ng 2 helmet sa ating luggage compartment. Ang laki. Nandiyan din sa loob yung kanilang USB charger Type A, Type C. Ano? May LED lights din yan. Para naman sa ating ADB 350, aluminum tapered handlebar, yung kanyang pinaka off-road style upright position. Meron din tong smart key system with remote. Aba mga idols, napaka-convenient sa ating rider yan. Isang pindot mo lang, pwede mo nang ma-start ang inyong engine dito. At ang latest 2025 model ay merong bagong 5-inch TFT panel display. At equip ito ng Phone Connect ng Honda, ang Road Sync. Yan po ay kanilang connection gaya po ng mga big bikes nila, no? Kaya talagang mas modern ang kanilang specs at features para din sa model na to. Again, meron din tong turn-by-turn navigation pag nakakonect ka na sa inyong Road Sync. The best pa dyan, napaka-easy ng kanyang mga switches and knobs. No? Ibig sabihin, mas maganda, mas madaling gamitin. Easy to use mga idol. Meron tong starting on and off ng ating engine at may hazard din to at emergency stop signal para sa ating safety features sa model na to. Well, alam nyo ba mga idols, ang ating Zontes 400G, ang dami nitong USB charger. Meron tayo dito sa may luggage compartment, under seat natin. Meron din siya dito sa may baba ng kanyang display or TFT panel. Ano, ayan, makikita nyo sa pinaka bandang gitna. At meron din sa kanyang bulsa.
or front pockets niya mga idol. Ito naman yung ating malaking TFT display kung saan pwede mong baguhin ang ambient nito. Meron tong equipped na tire pressure monitoring system at may riding modes din ito, eco or sport mode. Plus syempre, ang kagandaan dito, phone connection meron din ito mga idols. Kaya pwede din kayong gumamit ng inyong smartphone dito. The best dyan, meron tong dual camera, no? Front and rear. Meron na tayong dashcam. Added safety natin, pag nag-arise tayo, pwede nating i-record. At adjustable din ang windscreen nito. Plus, napaka-moderno ng kanyang headlight design. Mga idols, ito pong kagandahan dito. LED ang ilaw ng lahat nito. Meron tong auxiliary lights na meron ding tatlong klase ng ilaw yan. Grabe, no? Talagang loaded ang model na Sontes 400G. Kaya mga idols, anong masasabi nyo rito? Perfect ba to? At saktong-sakto? Para naman sa ating Honda ADB 350, ang ating pinaka-gas tank dito ay merong capacity na 11.7 liters. Pwede nating ma-open yan with our smart keyless system. Meron din tong fuel consumption average 29.4 km per liter. Matipid sa gas, di ba mga idols? At pagdating naman po sa fuel natin sa ating Sontes 400G, ito ang kagandahan. Marami tayo may kakarga rito dahil 17.5 liters po ang fuel capacity nito. So mas malayo-layo mapupuntahan natin na hindi natin kailangan mag-stop lagi sa mga gas station. At ang naman fuel consumption, 22 km per liter. So mas matipid pala ang ating ADB 350. Mga Diyos, ibang klase din yung kanyang smart keyless system dito. Ano? Meron tayong pinaka-remote dyan na talagang ibang klase din talaga. At syempre yung ating handlebar, upright position, tapered. At syempre, kagandahan dyan, sabi ko nga sa inyo, meron din tong dashcam, meron tong park brake lock at yung mga switches and buttons niya, kumpleto dyan. Pagdating sa ating auxiliary lights sa dashcam natin, pwede mo nang i-open. Switchable po ang kanyang ABS. Pwede natin i-turn off at yung kanyang traction control, switchable din. Ang ground clearance po ng ating ADB, 145mm na sukat. Ang wheelbase naman, 1,520mm. So, mas sexy tignan to. At para naman sa bigat ng ating ADB 350, ay may total naman na 186 kilograms. Compare naman sa ating Sontes 400G, mataas ang ground clearance ito, 180mm ang sukat, ang wheelbase 1,560, mas malaking tignan din, at ang total weight ito 203 kilograms. So mas mabigat po ito versus sa ating Honda ADB 350. Kagandahan sa ating Sontes, meron tong equipped na crash guard, may auxiliary lights na rin, at meron na ring metal garnish doon sa kanyang footrest. At LED naman ang ilaw lahat ng ating Honda ADB 350 mga idols. From the headlight, daytime running light, signal light nito, tail light at sa likodan natin. So mga idol, overall, anong masasabi ninyo? Again, ito po ang ating comparison sa dalawang model. Pagdating sa presyo, SRP ng ADB, 306,000. Available na to first week of July. Pwede na kayong mag-pre-order, reservation mga idols dahil very limited ang units at mabibili mo lang to sa lahat ng Honda flagship, big bags at wing shop. Hindi po siya available sa lahat ng Honda store. Finance naman ito, 20%, 82,000. 3 years to pay, 9,371. Kaya mas mababa po ang ating babayaran dito sa ating ADB 350. LED rin ang lightings ng ating Zontes 400G from daytime running light at naka-projector lang pa ito plus may auxiliary lights at mga signal light, LED rin lahat to. Kaya talagang loaded ano. SRP naman ito 398,800, sa cash naman 368,800 at pa kayo ng LTO. And syempre sa financing, 20% all-in down payment 123,428 at 3 to pay 14,000. Shoutout po at salamat po sa mga idol at subscriber natin na nagtiwala sa atin at bumili ng Zontes 400G at ADB 350. Again mga idols, mag-PM lang kayo at huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating channel at i-follow ako sa ating Facebook page